This portion is brought to you by Mercury Drug, na kasi siguro gamot ay laging bago. Ngayong umaga sa Generation RX. Ano-ano nga ba ang dapat nating malaman tungkol sa fertility? Yan ang ipapaliwanag ng isang eksperto. Malaking changes, especially sa trabaho ko. Mas brighter yung eyes ko. Veteran award-winning actor Christopher De Leon at kanyang younger-looking and healthy body sa Trends with Benefits. My dream is to become a motivational speaker, and I'm working towards that every day. Tinaguri ang world's ugliest woman, Lizzie Velasquez, ating tunghayan ng kanyang never give up story. We have the newest laser technology in the country, which is used to treat freckles, lentigo, pigmentation, and melasma. Copper bromide at Morcell, mga makabagong machine pampaganda, hatid sa inyo ng Skin Medicine Incorporated, ating silipin. For over 100 years, Whirlpool has proven itself to be the trusted brand for high-quality appliances. So we decided po to complete the product portfolio of Whirlpool by introducing the built-in cooking category. Ang pagtulong ng United Arab Emirates sa Philippine Red Cross sa mga nasalanta ng Bagyong Pablo sa Davao, ating tunghayan sa Red Cross 143. Magandang umaga mga kabarkada, ito po si Dr. Cecil Katapang, ang inyong resident doctor. Isang Sabado na naman ng pagbibigay ng siksik na impormasyon na gagabay sa inyo tungo sa tamang kalusugan. Ito ang mas minalakas na Generation RX. Dok, 2 taon na po kaming kasal ng asawa ko, pero hindi pa kami nagkakaanak. Ano pong maipapayo nyo? Maraming salamat sa iyong katanungan at kasama natin ngayon si Dr. Judith Galang Perez, isang ekspertong reproductive endocrinologist and fertility expert from My Health Clinic. So, Doc, first question, bakit nga ba hindi magkaanak yung ibang mag-asawa? Karaniwan sa mga couples na dumadalo sa aming mga klinika tungkol dyan sa concern na yan, isa sa mga paunang tanong namin is, gaano katagal na ba kayong nagsasama or nagkakaroon ng contact sa isa't isa? No? Kasi kung halimbawa, it's been less than 2 years lang naman na kayo ay magkasama, no? Hindi pa natin kailangan maging agresibo na alamin kung bakit. Pero kung halimbawa, more than 2 years na kayong nagsasama, wala namang nagiging balakid sa inyong pagkokontak. Ibig sabihin, open kayo pareho sa possibility na makabuo. After 2 years, doon namin sinisimulang investigasyonan kung anong dahilan at nagkakaroon ng problema sa pagkakaanak. Anong process bang pinagdadaanan ng isang couple na gustong magkaanak, undergoes fertility workup? Karaniwan na nag-uumpisa tayo sa pag-evaluate ng babae. So, inaalam natin yung kanyang natural fertility cycle. Ito ay inaalam sa pamamagitan ng pagbabantay dun sa tinatawag na ovulation. Pangalawa, inaalam natin kung normal ang tinatawag na reproductive organs ng isang babae. Dapat malinis yung avenue na yon. At syempre, hindi pwedeng mawawala na titingnan din natin si Mister. Ang pangatlong evaluasyon na ginagawa natin is yung tinatawag na sperm analysis or semen analysis. Yan, minamicroscope yan. Minamicroscope, oo. Yung sa lalaki. No? Minamicroscope yung sa lalaki. Tinitingnan natin ang dami, ang bilis ng paggalaw, normal bang itsura, no, among other things, among other factors. Eh, sa iklog ng babae ito? Ang itlog ng babae naman ay tinitingnan natin sa pamamagitan ng ultrasound. No? So, doon natin nakikita kung ito ay lumalaki ng tama, ito ay nahihinog sa tamang panahon, at kung ito ba ay pumuputok sa tamang panahon o yung event na tinatawag natin na ovulation. May mga paraan kung paano natin mababantayan ang fertility ng isang babae. Isa na dyan yung pagbibilang ng araw ng regla, pagdating ng regla. Pangalawa, pagkagising sa umaga, kukunin ng temperatura kasi tumataas ang temperatura natin kapag tayo ay nag-ovulate or fertile tayo. Pangatlong paraan is tinitingnan natin yung tinatawag na consistency ng ating cervical mucus. Kapag ito ay madulas, ibig sabihin fertile ang isang babae. So kapag nakikita yon ng isang babae na nagbabantay ng kanyang fertility, maaari na niyang kalabitin si Mister.
no? At doon i-timing ang kanilang pag-contact. Tandaan natin, isa po sa napaka-importanting aspeto, no, sa mga mag-asawa na gustong makabuo ay ang timing. Para doon sa mga nagsasama na more than 2 taon na ang nakakalipas, no, maaaring bigyan na natin ng pansin kung talagang gusto na nating targetin na tayo ay makabuo. Isaalang-alang natin na dapat may wastong nutrisyon, umiwas sa paninigarilyo at pag-inom ng alak, at yung magandang pakikitungo sa isa't isa, yan ang mga ingredients ng pagbuo ng anak. Doc Judith Galang Perez, thank you for sharing with us your expertise on fertility. Thank you for coming to kami, Doc. And if you have any more questions na tungkol sa inyong kalusugan, visit our Facebook page, Generation RX. Ang ating tag photo for today ang paglalagay ng pulbos sa mga bata. Nakagawian na nating mga ina na pulbosan ang ating mga anak para sila ay mabango at presko. Ang nakakalimutan natin na ang pulbos ay parang alikabok na nalalanghap ng mga bata na hindi makakabuti sa kanilang mga baga. Salamat po sa Krisha for my blouses, Ever Belena for my makeup. Sana ay marami kayong natutunan ngayong Sabado ng umaga na magiging gabay nyo tungo sa tamang kalusugan. Ito pa rin ang inyong kabarkada, ang Generation RX. Tandaan, live healthy and travel light.